Mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo itong sinasabi ni Bangag Marcos Jr. Grabe na talaga ang ano nito, ano? Ano kaya ang mga hallucination nitong mga hinayupak na to? Tingnan nyo, sabi niya, kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandoon ang pangalan nyo. Marcos, Bangag, gumising ka. Tulog ka pa ba? Ah? Grabe na talaga ang cell stock mo. Para mahikayat mo ang mga taong bayan, hindi mo na maibabalik ang nawawalang tiwala ng mga taong bayan. Bangag Marcos, adik cooking user. Ayun yan sa kapatid mo, kay Amy Marcos ang nag-expose. Si si PRRD in-expose na cooking addict ka. Wag mo na kaming bulahin. Hindi mo na kami madadala sa bula. Ang gusto namin, bumaba ka. Yan ang gusto namin, Marcos Jr., para matahimik na ang Pilipinas. Magkaroon na tayo ng peace, ang bansa nating puno ng criminals. Puno ng mga drug addict. Araw-araw maraming namamatay, nagagahasa ng mga kabataan, mga dalagita, pati mga batang lalaki, ginagahasa na ng mga drug addict. Maawa ka na sa Pilipinas. Ikaw ang pasimuno sa problema ng bansang Pilipinas, Marcos Jr. Stop your pretentious na mga pambubulang mga salita mo. Hindi mo na kami mabubula. Hindi mo na mabubula ang mga Pilipino dahil sawang-sawa na sa pagmumukha mo na puro ka pagpapakunwari at puno ng kasinungalingan na wala kang ginagawa na aksyon. Tatanggapin mo na lang, Marcos Jr., na talagang totoo, wala kang bayag. Mayroon kang kipay. Wala kang bayag. Kipay ang mayroon ka. Dahil wala kang leadership. Hindi pwedeng makapagpapatuloy ang ganitong klasing presidente na walang leadership, walang bayag, takot mismo sa sarili niyang pinsan na si Romualdez. Bakit hindi mo maipapakulong si Romualdez? Bakit hindi mo pakasuhan sa ombudsman si Romualdez na ikaw mismo ang nagsasabi ayon sa sinasabi ni QB Tiangco? Ikaw mismo ang nagagalit kay Martin Romualdez at kay Saldico noon sa harapan daw ni QB Tiangco. Yan ang sinasabi ni QB Tiangco, Sinasabihan mo daw, pinapagalitan mo daw silang dalawa. Sabi mo, ilan pa bang sasakyan ang gusto nyo? Ilang Ferrari pa ba ang gusto nyo? Ilang helikopter pa ba ang gusto ninyo? Ilang bahay pa ba sa Ford Park ang gusto nyo? Ilang kabyar pa ba ang kakainin ninyo? So, anong ibig sabihin yan, Marcos Jr.? Ibig sabihin, putang ina mong adik ka, alam na alam mo ang mga pagnanakaw na ginagawa ni Martin Romualdez at ni Saldico sa Kongreso sa pagmamanipula sa budget. Alam na alam mo yan. Diyan lang sa mga salita mo ayon kay QB Tiangco na pinapagalitan mo silang dalawa. Na sinasabi mo, ilan pa bang sasakyan, ilan pa bang caviar ang kakainin nyo, ilan pa bang bahay sa Forbes Park ang gusto ninyo. Meaning to see, alam mo ang pagnanakaw ng dalawang yan. Alam mo ang pagmamanipula sa budget, sa pira ng bayan. Pero kinokonsenti mo. Supposed to be binito mo ang budget ng 2025. Hindi mo sana inaaprubahan ang budget. Kaya sabi ko na matagal ko nang alam yan, na ikaw ang masasabing mastermind. Dahil kahit alam mo ang pagnanakaw ng ginawa ng dalawa,
pinsan mo, kawatan ng Romualdez, kinokonsente mo. At besides, hindi mo pa rin tinanggal si Romualdez noon bilang isang putang inang speaker. So ano ang tawag sa'yo? May bayag ka ba? Wala kang bayag. Mayroon kang kipay. Dahil yung pinapasabog din ni Dean Chase na mayroon siyang mga ebidensya, mayroong pictures, mayroong audio na mismo si Mr. Tubig na tumira sa witpa mo, witbox mo, nag-confessed. Nagbabayad ka ng $40,000. $40,000 nagbabayad ka kay Mr. T, yung tumira sa puwet mo. Nagwarak sa puwet mo. Totoo ba yan, Marcos? Dahil mayroong ebidensya si Dean Chase lahat at iniimbestiga at ini-interview niya yung tumira sa puwet mo daw. $40,000 winaldas mo para ka lang masarapan sa witbox mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka talagang Presidente Marcos. Tapos ngayon bubulahin mo na naman kami na pag binuksan yung puso mo, nandun ang mga pangalan namin. Pag binuksan yung puso mo, ang nandoon sa loob, mga kukin. Dahil yung sabi ni Amy Marcos, yung paggagamit mo ng umaga palang, almusal palang marijuana, kasama sa almusal, kukin buong araw, simula noong bata ka pa, hanggang ngayong tumanda ka na, nagkukukin ka pa. So yan ang nasa puso mong nakadikit. At yung puso mo na matapobre, na pag may humahawak sa'yo, na mga maduduming nakikita mo, nandidiri ka. Kitang-kita yan noong panahon ng kampanya, na nandidiri ka makipagshikhan sa mga ordinaryong Pilipino. Yan ang nasa puso mo, ang nakikitang demonyong budhi. Yan ang nasa loob ng puso mo, ang pagka-demonyong budhi mo. Demonyong pagkatao mo. Na wala kang malasakit at wala kang mararamdaman sa kahirapan ng mga taong bayan ngayon dahil sa mga kagagawan mo. Kaya kung mayroong kang puso na malinis, mag-resign ka na. Bumaba ka na. Dahil marami na ang walang trabaho, marami na ang nagugutom. Tigilan mo na yan, pambubula mo dahil negative 3 ka na. Wala nang naniniwala sa'yo. Negative 3 na yung trust rating ng taong bayan sa'yo. Meaning wala ka ng mandatos na magpapatuloy ka pa sa pagsiservisyo sa taong bayan dahil pagtatawanan ka na lang namin. Nawawala na kami ng respeto sa'yo. Kaya bumaba ka na, Marcos Jr. Yung negative 3 mo na trust rating ng taong bayan, hindi mo na maibabalik yan. Kahit magpagulong-gulong ka pa kung saan gusto mo. Kahit tumalon ka pa sa bangin. Tumalon ka doon sa bangin. Yung kung saan namatay si Cabral. Para matutuwa naman kami. Kung magpapakamatay ka, matutuwa kami. At saka mayroon pang issue ngayon na lumalabas kumakalat na hindi daw nagpapakamatay si Cabral. Andoon daw si Cabral sa Europe, mayroong nakakita. Si Jason Sayata yun ang na andoon daw si Cabral sa Europe, mayroong nakakita. Aywan kung totoo, basta yun ang kumakalat ngayon. Pero may duda ako na hindi totoong namatay si Cabral. May duda ako sa panaginip ko na hindi totoong namatay si Cabral. Yan ang katotohanan na nasa utak ko. Dahil napanaginipan ko si Cabral. Si Yusik Cabral, hindi totoong namatay. Kasinungalingan ninyo, tigilan mo na Marcos. Mag-resign ka na. Hitid ka na ng taong bayan ngayon. We hate you so much.
Ilan ang mga ngayon, walang trabaho? 4 point something million na. Ganyan kadami ang wala ng trabaho ng mga Pilipino. Tumataas ang poverty. Bumabagsak ang ekonomiya. Wala ng value ang piso. Share market bagsak. Pundo ng bayan ubos na. Ang Maharlika funds, wala nang balita kung nasaan na napunta ang pera namin. Kasi yung SSS, GSIS, andoon PDIC money, yung insurance budget na pundo na para sa mga depositors ng bangko, na kung mag-shutdown ang bangko, mayroong maibabayad sa mga depositors. Yung PDIC yan. Nasaan ang pira ng PDIC? Bilyones na ninakaw ninyo, ibalik mo yan. PhilHealth, hanggang ngayon, hindi nyo pa naibalik. Ginagago mo kami, Marcos. Wala kang leadership. Hindi ka marunong magpatakbo. Pamilya mo nga, hindi ka marunong magpapatakbo ng mga anak mo na sumisinghot din ayon kay Senator Aimee. Mga drug addict din kayo, mga buong pamilya. Tapos nagpresidente ka, ay kaya ito ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya maawa ka na. Wala na, ubos na ang pera ng bansa. Mismo World Bank. Nagagalit na siguro sila, baka hindi na magpapautang sa atin, sa Pilipinas. Ano ba talaga ang plano mo, Marcos Jr.? Ano ba talaga ang motibo mo? Naghihiganti ka ba sa mga Pilipino dahil sa ginagawa sa pamilya mo noon sa ama mo? Ito ang nararamdaman ko na naghihiganti ka sa mga Pilipino dahil tinaboy kayo noon. Pero huwag kang mag-alala, mangyayari yan sa iyo ngayon. Itataboy ka rin ng mga gigil at galit na sa iyo. Mangyayari yan pag ayaw mong bumaba, pag nagmamatigas pa yung panga mo na ayaw mong bumaba. Walang hiya ka talaga, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo na hindi mo na ganyan talaga basta mga drug addict. Hindi na marunong mahiya. Binaliwala na ang lahat. Ngayon maraming nagsasabi ng katotohanan sa pagnanakaw. Pero pilit mong tinatakpan si Romaldis at yung anak mong si Sandro Marcos. Ayon kay kay Chavit Singsong. Yung project ni Marcos ng anak mo na si Sandro doon, 10 poste lang ang nakatayo. Pero nire-report na completed. Kuha ang 1 point something billion na budget. Yan ang pinagtatakpan ninyo sa Cabral Files na ayaw ninyong ipalabas ang Cabral Files. In fact, si Congressman Lebisti na nagsabi ng katotohanan at pinalabas sa publiko ang Cabral Files, yan pa ang kakasuhan ng putang inang isang bulati na lang ang hindi nakapirmang ombudsman na Remulla. Ikaw, Remulla, imbis na paimbestigahan mo kung ano yung mga pinasabog ni Congressman Lebisti, pero binabaliktad ninyo Kakasuhan nyo si Lebisti na nagsasabi ng katotohanan? Katulad yung Colonel, yung Colonel na nag-withdraw ng support kay Bangag. Tinanggal ninyo sa serbisyo ang sundalo na yan? Bakit? Wala na ba siyang karapatang mag-withdraw ng support? Wala ba siyang karapatang magsasalita? Pilipino din siya. Taxpayer din siya. Nasasaktan din siya sa mga pagnanakaw na ginagawa nitong Marcos administration. Kaya kayo nakakahiya kayo. Itong gobyernong to, wala talaga tong mapupuntahan habang si Marcos Jr. ay patuloy na nakaupo dyan. Palaging tuloy-tuloy ang pagluluksa ng bansang Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Kawawa kayo, mga mahihirap. Lalo kayong gumagapang sa hirap. Dahil sa walang bayag nitong presidente, uto-uto. Walang bayag, kipay ang mayroon. Walang kwintang leader talaga. Kaya totoo talaga lahat ng sinasabi ni PRRD.
inutil, weak, may bagahe, nakakahiya ka. Yung speech mo doon sa sa UAE, Arab Emirates, United Arab Emirates, hindi mo ba naririnig yung pinagsasabi mo? Pinadadaan mo na lang sa ubo-ubo. United Arab Emirates. Hindi talaga mapipigilan ang paninigas ng panga mo, ano? Hindi talaga matigilan ang paninigas ng panga mo, Marcos Jr., ano? Talagang magkautal-utal ka talaga kasi talagang sinungaling ka at mambubudol. Ikaw ang presidenting pinakasinungaling in the history of the Philippines. Ikaw ang presidente na grabe ang mga korupsyon. The worst president. Ikaw yun, hindi si Panot Aquino. Ikaw yun, mas masahol, malala ka pa kay Panot Aquino noon. Ikaw ang pinakamagnanakaw ng gobyerno ng Pilipinas. Walang hiya, sobrang kapal ng mukha. May may guts ka pang bulahin ang mga Pilipino. Putang ina ka. Ang nasa puso mo, kokin. At yung demonyo, nakatago sa puso mo. Yan yun. Huwag mo kaming bulahin ang mga salita mo dahil hindi mo na maibabalik yung negative train na trust rating ng mga Pilipino. Wala na. Sa susunod na buwan yan, wala nang naniniwala sa'yo. Zero. Zero ka na. Kaya bumaba ka na kung mayroong ka pang dignidad. Walang hiya ka. Gigil na kami sa'yo.